Sa loob ng 12 taon, ang bawat sulok ng Mansyong Villanueva ay saksi sa pagsusumikap ni Teresa Denise Alvarado. Ang bango ng nilagang baka na 4 oras niyang matiyagang binantayan sa kalan ay humahalo sa tamis ng mga sariwang rosas na maayos niyang inayos sa gitna ng hapagkainan. Pinagmasdan ni Denise ang kanyang refleksyon sa salamin ng buffet cabinet. Ang kanyang apron ay may bahagyang mantsa ng tuyo. Ang kanyang buhok ay may ilang hiblang tumakas mula sa pagkakatali dahil sa maghapong pag-aasikaso. Ngunit sa likod ng pagod, may munting kislap sa kanyang mga mata. Isang pag-asang marahil sa gabing ito, sa kanilang ika-12 anibersaryo, ay muling mapapansin ni Kendrick ang halaga ng kanyang pananatili. Ang katahimikan ng bahay ay nabasag ng ang mabigat na pinto sa harap ay tumama sa hamba nito na nagdulot ng isang yanig na umabot hanggang sa dibdib ni Denise. Hindi ang mainit na pagbati ni Kendrick ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang banyagang halimuyak, matapang, mahal, at mapangapi. Pumasok si Kendrick na hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Ang kanyang bisig ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ng isang mas batang babae na nakasuot ng pulang sutla na halos walang itinatago sa katawan. Sila'y Sandra. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga sutil na paalala ng kawalan ng galang sa tahanang itinayo ni Denise. What is this, Denise? Bakit ang dumi ng bahay at bakit amoy kusina rito? Ang boses ni Kendrick ay kasing lamig ng yelo sa baso ng whiskey. Walang bakas ng pagkilala sa espesyal na okasyong pinaghandaan ng kanyang asawa. Kendrick, it's our anniversary. I cooked your favorite and invited some of our closest business associates for a small celebration. Mahinahong sagot ni Denise, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lysandra. Lumapit ang babae sa gitna ng sarsa kung saan nakalagay ang isang malaking album na binalot sa mamahaling balat ng hayop. Ito ang album na naglalaman ng bawat alaala nila mula sa araw ng kasal hanggang sa bawat tagumpay ng kumpanya na si Denise ang utak sa likod ng tabing. Celebration? Kendrick, look at this! Sobrang baduy! Sabi ni Lysandra habang pinupunit ang unang pahina ng album. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila pagpunit din sa kaluluwa ni Denise. Ang mga ganitong rurungis na alaala ay hindi na nararapat sa isang matagumpay na lalaking tulad mo. This trash should be gone. Sa isang iglap, kinuha ni Lysandra ang album at ibinato ito sa loob ng naglalagablab na fireplace sa gilid ng sala. Nasaksihan ni Denise ang marahas na paglamon ng apoy sa mga larawan ng kanyang nakangiting mukha sa ilalim ng belo, ang mga pirma sa kanilang mga unang kontrata, at ang bawat patunay ng kanyang sakripisyo. Ang bawat dulo ng papel ay nangingitim, kumukulubot, at naglalaho na parang alikabok sa hangin. Tumingin si Denise kay Kendrick, umaasang may makikitang kahit katiting na pagsisisi. Ngunit ang lalaking pinaglaanan niya ng kabataan ay tumingin lamang sa kanya ng may pagkasuklam. Let's be real. You're just a part of my past na hindi ko na kailangan. You're boring. You smell like onions and bleach at wala ka nang maidudulot sa akin. Lysandra is the future, sabi ni Kendrick, habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang kerida sa harap ng mga panauhing nagsisimula nang dumating at bumulong sa bawat isa. Ang init ng apoy mula sa fireplace ay dumampi sa balat ni Denise, ngunit ang nararamdaman niya sa loob ay isang nakamamatay na ginaw. Ang hiya ay gumapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang lalamunan na nagpapait sa bawat laway na kanyang nilulunok. Ganito na lang ba ang halaga ng 12 taon? Ang maging isang tuntungan na sisipain matapos makarating sa itaas? Huminga ng malalim si Denise. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig, ay dahan-dahang kumuyom. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya,
ang uri ng katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa apoy, pinagmamasdan ang huling pahina ng album na nagiging abo. Pagkatapos, lumingon siya kay Kendrick at Lysandra nang may isang matamis, ngunit nakapangihilabot na ng ngiti. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at dahan-dahang pinagtagpo ang kanyang mga palad sa isang ritmo ng palakpak na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Thank you, Kendrick. Ang kanyang boses ay malinaw, walang halong pag-aalinlangan. Thank you for personally burning the last evidence of my patience for you. Now, wala na akong dahilan para itago pa kung sino ka talaga. Nanigas si Kendrick sa kanyang kinatatayuan. Ang ngising tagumpay ni Lysandra ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Hindi nila inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa maamong, si Denise. What are you talking about? Tanong ni Kendrick. Ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang nayayanig. Hindi sumagot si Denise. Tiningnan lamang niya ang abo sa sahig. At sa kanyang isip, nagsimula na siyang magbilang. Ang bawat dokumentong sinunog ni Kendrick ay may katapat na digital copy sa isang tagong server na tanging siya lang ang may hawak. Mga dokumentong hindi lang magpapatunay ng kanyang pagsisikap, kundi magbubukas din ang pinto ng kulungan para sa lalaking nasa harap niya. Ang gabi ng anibersaryo ay hindi naging wakas ng kanyang paghihirap, kundi ang simula ng isang malupit at kalkuladong pagbabayad. Ang umaga sa mansyong Villanueva ay laging nagsisimula sa amoy ng matapang na kape, ngunit sa pagkakataong ito, ang bango ay tila may halong pait na kumakapit sa lalamunan ni Denise. Nakaupo siya sa gilid ng mahabang hapagkainan, pinagmamasdan ng usok na marahang humahabi ng mga hugis sa hangin bago tuluyang maglaho. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Pumasok sa silid si Doña Mercedes, ang kanyang biyenan, na ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at pagmamataas. Ang matandang babae ay naupo sa kanyang paboritong upuan. Maayos na iniladlad ang kanyang sedang panyo at kinuha ang tasa ng tsa. Ang bawat pagtama ng maliit na kutsara sa pader ng porselanang tasa ay naglalabas ng isang matinis na panginginig, isang paulit-ulit na himig na tila nanunuya sa bawat segundong lumilipas. Denise, Hija, look at yourself. You look so haggard. Ang boses ni Doña Mercedes ay malambot ngunit puno ng kamandag. Bawat salita ay tila isang karayom na itinutusok sa mamasang sugat. Ang isang mabuting asawa ay dapat marunong mag-handle ng stress. What happened last night was just a small misunderstanding. Huwag mong palakihin ang gulo. Tumingin si Denise sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit puno ng lalam. Misunderstanding, Mama. Sinunog nila ang anibersaryo ko sa harap ng lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Mercedes. Ibinaba niya ang tasa na lumikha ng isang tuyong tunog ng pagdait ng porselana sa kahoy na mesa. Remember where you came from, Denise? Noong kinuha ka ni Kendrick, wala ka kundi ang talino mo at ang utang ng pamilya mo. You have a huge utang na loob to the Villanuevas. Kung may mga pagkakataong kailangang magbigay daan para sa kaligayahan ng asawa mo, gawin mo. That's the price of the life you have now. Huwag mong ikahiya ang pamilyang ito sa pamamagitan ng paggawa ng eksena. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Denise ang paggapang ng init ng galit sa kanyang dibdib. Ang gigil na matagal na niyang pilit na sinusupil. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso habang pinakikinggan ang pangiinsulto sa kanyang dangal sa ngalan ng isang huwad na moralidad. Eksaktong pumasok si Kendrick sa silid. Bitbit ang isang tumpok ng mga papel at isang maliit na asul na velvet na kahon. Hindi niya man lang tinapunan ng tingin si Denise habang inilalapag ang mga ito sa tapat ng kanyang asawa.
Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay muling sumakop sa espasyo. Isang amoy na ngayon ay nagdudulot na ng pagduduwal kay Denise. I need you to process this, Denise. Isama mo sa representation expenses ng kumpanya. Utos ni Kendrick sa isang tonong walang pakialam. Tila isang amo na naguutos sa kanyang katulong. Dahan-dahang binuksan ni Denise ang mga papel. Ang bawat pahina ay mga resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas. Isang kwintas na may mga diamante na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang parehong kwintas na nakita niyang suot ni Lysandra kagabi. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay isang pisikal na hapdi na tila hinihiwa ang kanyang sikmura. Ang kanyang sariling asawa ay humihiling sa kanya na gamitin ang kanyang kasanayan sa accounting upang legal na nakawin ang pondo ng kumpanya para sa luho ng kanyang kirida. Tumayo si Denise. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nangangatog, ngunit ang kanyang tinig ay nanatiling matatag. Kinuha niya ang basahan sa gilid at dahan-dahang nilinis ang mga basag na kristal mula sa isang florera na nahulog ni Kendrick sa kanyang pagmamadali. Ang bawat piraso ng kristal ay tumatarak sa kanyang palad habang pinupulot niya ito. Ang mapulang likido ay dahan-dahang dumadaloy at nagmamarka sa puting tela ng basahan. Hindi siya dumaing. Ang hapdi sa kanyang kamay ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng kanyang pagkatao. I will handle this, Kendrick. Mahinahon niyang sabi, habang ang kanyang puso ay bumibilis ang pintig sa isang lihim na plano. Good. Alam ko namang maasahan ka pagdating sa mga ganitong bagay, sabi ni Kendrick bago tuluyang lumabas ng silid kasama ang kanyang ina habang nagtatawanan tungkol sa isang bagong investment. Naiwan si Denise pamba sa kusina. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban. Pinagmasdan niya ang isa sa mga resibo. Sa ibabang bahagi nito, may isang maliit na pirma at isang petsa na hindi tugma sa sinabi ni Kendrick tungkol sa pinagmulan ng pondo. Ang resibong yon ay hindi lamang basta papel. Ito ay isang piraso ng katotohanan na matagal nang itinatago. Isang malalim na katanungan ang umusbong sa kanyang isipan habang nakatitig sa pulang mantsa sa kanyang kamay. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang pagiging isang kagamitan bago niya tuluyang sunugin ang buong bahay? Ang hangin sa loob ng opisina ng Villanueva Group of Companies ay tila mas lalong lumamig na humahalik sa balat ni Denise na parang mga maliliit na karayom ng yelo. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang amoy ng bagong imprentang papel at ang tuyong halimuyak ng mga lumang folder. Sa gitna ng katahimikang ito, tanging ang matitigas na hakbang ng mga sapatos sa labas ng kanyang silid ang nagpapahiwatig ng buhay, isang ritmo ng pagmamadali na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang kalmado at kalkuladong mundo. Nakaupo si Denise sa harap ng kanyang computer. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng maputlang asul na kulay sa kanyang mukha. 12 oras na siyang gising. Sinusuri ang bawat sentimo, bawat transaksyong dumadaloy sa mga ugat ng kumpanya ni Kendrick. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim ng isang labaha. Alam niya ang bawat butas, bawat maling kalkulasyon na pilit itinatago ng kanyang asawa sa likod ng mga komplikadong numero. Ang katahimikan ay marahas na nabasag nang bumukas ang pinto nang walang anumang babala. Pumasok si Lysandra na ang bawat galaw ay puno ng pagyayabang. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang matigas na tunog sa makinis na sahig. Bawat bagsak nito ay tila isang insulto sa dedikasyon ni Denise. May dala siyang tasa ng kape na naglalabas ng isang matapang at mainit na usok. So you're still here, Denise? Hindi ka ba napapagod na maging anino ni Kendrick sa loob ng madilim na silid na ito? Ang boses ni Lysandra ay malambing sa pandinig, ngunit may talim na nagnanais na humiwa. Hindi nag-angat ng tingin si Denise. Ipinagpatuloy niya ang pag-type sa keyboard. Ang bawat pagdiin niya sa mga letra
ay isang pahayag ng kanyang control. This office is where the real work happens. Lysandra, hindi lahat ng mahalaga ay nakikita sa ilalim ng mga spotlight. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Lysandra. Lumapit siya sa mesa ni Denise, bit-bit ang kanyang tasa. Actually, Kendrick appointed me as the new consultant. Sabi niya, masyado ka na raw kasing makaluma. You're like a worker bee, Days. You work so hard just for the queen to enjoy the honey. At sa pagkakataong ito, ako ang queen. Sa isang sadyang pagkakamali, bahagyang tumagilid ang kamay ni Lysandra. Ang maitim at mainit na kape ay bumuhos mula sa tasa. Dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng mahalagang report na buong magdamag na binuo ni Denise. Pinanood ni Denise ang likido habang nilalamon nito ang mga puting pahina. Ang mga numero ay dahan-dahang lumalabo at kumukulubot sa ilalim ng init. Oh my God! I'm so sorry, my hand slipped! Tila nagugulat na sabi ni Lysandra, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. It's just paper anyway. I'm sure a hardworking accountant like you can just print another one, right? O baka naman pati ang utak mo ay kasing bagal na rin ng printer na ito. Naramdaman ni Denise ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Ang kanyang tiyan ay tila pinipitpit sa galit. Isang udyok na tumayo at isampal sa babaeng ito ang lahat ng kabalahuraang ginagawa nila ni Kendrick. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas at bumababa habang pinipigilan ang bawat emosyon. You're right, Lysandra. It's just paper. Mahinahong sagot ni Denise. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lysandra, isang tinging walang takot at puno ng lihim na pangungutya. Pero tandaan mo, kahit ang pinakamaliit na mantsa ay may kakayahang sumira sa isang malinis na imahe. I can always print a new report, but you can't print a new reputation once the truth comes out. Tumalikod si Lysandra. Ang kanyang mga hakbang ay muling naging mabilis at matigas habang lumalabas siya ng silid. Halatang naiinis sa kawalan ng reaksyon ni Denise. Nang muling mapag-isa, dahan-dahang kinuha ni Denise ang basang papel. Ang kape ay huminto sa isang partikular na bahagi ng report, isang kontrata kung saan ang pirma ni Kendrick ay tila bahagyang nakaangat. Isang patunay ng pekeng dokumento na ginamit nito upang kumuha ng utang sa ilalim ng pangalan ni Denise. Ang mantsa ng kape ay tila nagsilbing highlight na nagpatingkad sa pandaraya na matagal na niyang hinalata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Denise. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nauwi sa wala. Ang bawat pang-insulto, bawat parinig, at bawat patak ng kape ay nagiging gasolina lamang sa apoy na kanyang inihahanda. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang pansin sa screen ng computer. Isang asul na progress bar ang dahan-dahang napupuno na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng mga taong nananakit sa kanya. Nang marating nito ang dulo, isang maliit na mensahe ang lumitaw. Ang liwanag nito ay tila isang parol sa gitna ng kadiliman. Data extraction successful. All files secured. Sa gitna ng nagyayelong opisina, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Denise ang isang init na nagmumula sa kanyang kalooban. Hindi ang init ng galit, kundi ang init ng isang matamis na simula. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang puso. Sa oras na pabagsakin niya ang lahat, magagawa pa ba niyang pulutin ang mga piraso ng sarili niyang buhay na 12 taon niyang kinalimutan? Ang sulok ng maliit na kapihan sa labas ng syudad ay tila isang kanlungan mula sa maingay at mapanghusgang mundo. Ang bango ng giniling na kape at ang nanunuot na amoy ng mga lumang libro sa paligid ay nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa isipan ni Denise. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang gumuguhit ng mga linyang kristal sa salamin ng bintana, habang ang madilim na langit ay tila nakikiramay
sa bigat na kanyang dinadala. Nakaupo na roon si Attorney Gabriel Reyes, ang kanyang mga mata, na sanay sa pagbabasa ng mga kasinungalingan sa loob ng korte, ay lumambot nang makita ang pagpasok ni Denise. Inilapag ni Denise ang isang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina sa loob nito ay bunga ng maraming gabi ng lihim na pagtatrabaho. Bawat dokumento ay isang piraso ng kanyang pagkatao na pilit niyang binabawi. "You're late, Denise. I was starting to get worried," mahinahong sabi ni Gabriel habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. "Kailangang masiguro na walang sumusunod sa akin, Gabriel. Inggit at hinala ang nagpapatakbo sa bahay na yon ngayon," tugon ni Denise. Dahan-dahan niyang itinulak ang folder patungo sa abogado. "He burned the album last night. Sa harap ng lahat, akala niya ay naging abo na ang lahat ng ebidensya ng aking mga sakripisyo. But he was wrong. What he burned was just a ghost, a replica. The original records, the contracts, and the audit trails are all here." Binuksan ni Gabriel ang folder. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila isang marahang himig ng paparating na katarungan. Habang binabasa ang mga dokumento, ang kanyang noo ay dahan-dahang kumunot. "Denise, we have to be extremely careful. Kendrick is playing a dangerous game. Based on these files, hindi lang siya nagnanakaw sa kumpanya. He is setting you up. Ginamit niya ang pirma mo sa mga utang na maaaring magbaon sa'yo sa habambuhay na pagkakautang kung hindi natin ito maayos agad." Babala ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Denise padi sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na tila mga luhang hindi niya maibuhos. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang kabilang braso. Hinahaplos ang isang maliit at maputing seo sa kanyang mubantay. Nakuha niya ang seryong yon noong unang taon ng kanilang pagsasama habang nagmamadali siyang magluto ng paboritong ulam ni Kendrick para lamang mapasaya ito. Sa bawat haplos niya sa seryong yon, tila bumabalik ang lahat ng alaala ng kanyang 12 taon. Ang mga gabing hindi siya natulog, ang mga pagkakataong kinalimutan niya ang sariling pangarap para sa tagumpay ng asawa. 12 years, Gabriel. I gave him the best years of my life. I was the one who balanced the books when he was out partying. I was the one who negotiated the deals when he was too drunk to speak. And this is how he repays me? By turning me into a sacrificial lamb for his greed? Ang boses ni Denise ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng pait na nananalaytay sa kanyang mga ugat. "Denise, look at me," sabi ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay marahang tumapat sa ibabaw ng mesa. Nagnanais na magbigay ng lakas, ngunit hindi humahawak upang mapanatili ang paggalang. Hindi katalunan. Ang pagbangon ay nagsisimula sa pagtanggap na ang taong minahal mo ay hindi na ang taong nasa harap mo ngayon. "We will win this, but you need to stay cold. Huwag kang magpapadala sa emosyon." Tumango si Denise, pilit na ibinabalik ang kanyang dating katatagan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, kinuha ni Gabriel ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ni Denise. "May nakita ang investigator ko, Denise. This was taken just 2 days ago," sabi ni Gabriel. Dahan-dahang binuksan ni Denise ang sobre. Sa loob ay isang larawan ng isang legal na dokumento na nakapatong sa isang mesa sa isang mamahaling restaurant. Kahit malabo ang kuha, malinaw na makikita ang pangalan ni Denise Alvarado Villanueva sa ilalim ng salitang transfer of shares at sa tabi nito, ang pangalan ng bagong may-ari ng lahat ng kanyang pinaghirapan ay nakasulat sa makapal at itim na tinta. Lysandra Cruz. Naramdaman ni Denise ang paghinto ng pintig ng kanyang puso sa loob ng isang sandali. Hindi lamang siya pinagtataksilan sa kama. Dahan-dahan na siyang binubura sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ang lamig na kanina ay nasa labas lamang ay tila tuluyan ng pumasok sa kanyang kaluluwa na nag-iiwan ng isang katanungang tila isang lason sa kanyang isipan.
Kung ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay ibinigay na sa iba, ano pa nga ba ang natitira sa kanya, kundi ang isang pangalang unti-unti na ring nilalamon ng dilim. Ang gabi sa loob ng mansyong Villanueva ay nababalot ng bango ng mamahaling alak at ang malapot na amoy ng inihaw na tupa na nanunuot sa bawat hibla ng kurtina. Ang liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay tila mga nanunuya na mata na nakatingin sa bawat galaw ni Denise. Habang ang lahat ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, si Denise ay nananatiling nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang puting tela, tila isang anino na hindi pinapansin sa gitna ng karangyaan. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Lysandra habang dahan-dahan niyang iniinog ang kanyang baso ng pulang alak. Ang kulay ng inumin ay tila dugo sa ilalim ng ilaw na nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Kendrick ay nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula dahil sa kalasingan at sa labis na pagmamataas. "Ma, look at Lysandra. Isn't she glowing tonight?" Sabi ko sa kanya. "She needs to be more visible sa mga social events natin because she represents the new face of Villanueva Group." Ang boses ni Kendrick ay puno ng pagmamayabang. Bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Denise. Ngumiti si Doña Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang kabit ng kanyang anak. Kinuha niya ang kamay ni Lysandra at marahang tinapik ito. "Of course, Kendrick. A woman with your stature deserves to be seen. You have that certain charm na kailangan ng pamilya natin. Unlike some people na mas pinipiling magkulong sa kusina at magbilang ng mga barya na parang isang hamak na kahera." Hindi kumibo si Denise. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila asidong dahan-dahang tumutulo sa kanyang puso. Lumapit siya sa mesa upang ilapag ang platito ng leche flan na siya mismo ang gumawa. Ang bawat paglapag ng porselana sa ibabaw ng mesa ay ginagawa niya ng may labis na pag-iingat. Tila ba ang buong mundo niya ay nakasalalay sa katahimikan ng bawat kilos niya. "Oh, Denise, dear, can you pour more wine for us? And while you're at it, can you bring the brochures for our European trip? Kendrick and I were planning to leave next week." Sabi ni Lysandra. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na lason. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok. At doon ay kislap ng isang diamanting kwintas ang sumilaw sa mga mata ni Denise. Iyon ang kwintas na nakita ni Denise sa mga resibo. Ang parehong disenyo na hiningi niya kay Kendrick noong kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit tinanggihan siya nito dahil masyado raw tapat ang budget ng kumpanya. Ngayon, ang kwintas na yon ay nakasabit sa leeg ng ibang babae. Binili gamit ang perang si Denise ang nagtrabaho upang kitain. "Sure, Lysandra, I'll get it." Mahinahong sagot ni Denise. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang tuyong balon. Dahan-dahan niyang isinalin ang alak sa baso ni Lysandra. Pinagmamasdan ang bawat patak na tila isang huling sandali ng kanyang pagtitiis. Habang inihahain niya ang matamis na flan, ang bawat lunok ng pamilya Villanueva ay tila isang selyo sa kanilang sariling kapahamakan. Ang tamis ng asukal sa ibabaw ng panghimagas ay kabaligtaran ng pait na nararamdaman ni Denise sa kanyang lalamunan. Habang nagtatawanan sila tungkol sa mga bansang bibisitahin nila gamit ang pera ng kumpanya, hindi nila napansin ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Denise. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang lihim na tagumpay. "Denise, make sure to pack my suits properly. Ayaw kong may lukot ang mga damit ko pagdating natin sa Paris. You know how important my image is." Dagdag ni Kendrick, bago muling humalakhak kasabay ng kanyang ina. Lumakad si Denise patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang ritual ng paglaya. Sa loob ng kanyang bulsa ng tapde, naramdaman niya ang init ng isang maliit na kagamitan. Isang maliit na pulang ilaw ang patuloy na kumukurap
Tahimik na itinatala ang bawat salita ng pag-amin ni Kendrick tungkol sa paglipat ng pondo, ang bawat pang-iinsulto ni Doña Mercedes, at ang bawat plano ni Lysandra na ubusin ang yaman ng pamilya. Nang marating niya ang lababo, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang tapde. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Denise na handang magpaalipin sa ngalan ng pag-ibig. Ang bawat tawa na naririnig niya mula sa sala ay tila mga pako na bumaon na sa krus ng kanyang pasensya. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa diamanteng kislap na nagmumula sa kabilang silid. Isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Sapat na ba ang tamis ng huling hapunan na ito upang pagtakpan ang pait ng rehas na naghihintay sa kanila sa kabilang dulo ng gabi? Ang kalaliman ng gabi sa loob ng maliit na silid tulugan para sa mga panauhin ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang mabigat na uri ng pakikipagtunggali sa sarili. Sa kwartong ito itinapon si Denise matapos siyang palayasin ni Kendrick sa kanilang sariling silid upang bigyang daan ang mga kagamitan ni Lysandra. Ang hangin dito ay amoy alikabok at luma, na lalong nagpatingkad sa pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa loob ng bahay na siya ang nag-aruga. Nakaupo si Denise sa gilid ng kama, tanging ang maliit na lampara sa tabi ang nagbibigay ng madilaw na liwanag na tila nanghihina. Inilabas niya ang maliit na digital recorder mula sa bulsa ng kanyang pantulog. Nang paandarin niya ang kagamitan, ang boses ni Kendrick ay muling umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, gasgas at puno ng isang uri ng kasakiman na hindi niya kailanman lubos na nakilala sa loob ng 12 taon. Huwag kang mag-alala, Lysandra. Ang Hacienda Alvarado ay nakapangalan na sa akin bilang collateral. I just need a few more signatures from Denise, and then the Loan Shark Group will release the funds. She's too stupid and traditional to check the fine print anyway. Basta sinabi kong para sa expansion ng kumpanya, pipirma iyan. Ang boses ni Kendrick ay may kasamang malutong na tawa na sinundan ng malambing na pagsang-ayon ng kanyang kirida. Naramdaman ni Denise ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang Hacienda Alvarado, ang huling piraso ng lupang iniwan ng kanyang yumaong ama, ang tanging alaala ng kanyang kabataan at ang pawis ng kanyang mga ninuno. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang paparating na trahedya. Ang bawat salita ni Kendrick ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang mga huling hibla ng pagtalima. Ganito na lang ba, Papa? Bulong ni Denise sa hangin habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit na hindi bumabagsak. Is this the man I sacrificed everything for? Ang taong gagamitin pati ang alaala mo para lamang sa kanyang bisyo at luho. Kinuha niya ang lumang fountain pen ng kanyang ama mula sa drawer. Ang bigat ng pluma sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang inilatag ang mga dokumento ng kumpanya sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanyang ganap na paggising. Nagsimula siyang magsulat. Ang itim na tinta ay dumadaloy sa maputing papel na bumubuo ng isang detalyadong ulat ng bawat ilegal na transaksyon, bawat peking pirma, at bawat sentimong ninakaw ni Kendrick mula sa mga investor. Ang bawat letra ay isang hatol, bawat tuldok ay isang pako sa kabaong ng ambisyon ng kanyang asawa. Ang kanyang pagkatao na dati ay puno ng hiya at pagpapakumbaba ay dahan-dahang natutunaw na pinapalitan ng isang malamig at matalim na katarungan. You wanted my signature, Kendrick? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pirma na kailangan mo, mariing sabi ni Denise sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang panata sa gitna ng kadiliman. Habang tinatapos niya ang huling pahina,
Ang katahimikan ng gabi ay tila naging mas malalim at mas mapanganib. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa adrenaline ng isang biktima na sa wakas ay natutong lumaban. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nakakaramdam ng presensya ng panganib sa paligid. Dahan-dahan niyang itiniklop ang mga papel at inilagay sa loob ng isang sobrang kulay kape. Ngunit bago pa man niya ito maitago, naramdaman niya ang isang biglang pagbabago sa hangin sa kanyang likuran. Ang manipis na guhit ng liwanag mula sa ilalim ng kanyang pinto ay dahan-dahang naharangan ng isang mahabang anino. Ang anino ay nanatiling nakatayo roon, hindi gumagalaw. Tila isang tahimik na saksi sa lahat ng kanyang ginawa. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, na lumikha ng isang tuyong tunog ng kahoy na nag-uumpugan, na nagpahinto sa paghinga ni Denise. Sino ang naglalakad sa kadiliman ng mansyong ito sa ganitong oras, at gaano karami sa kanyang mga lihim ang narinig ng aninong nasa kanyang pintuan? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid-aklatan ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na ningning sa buong paligid. Ang amoy ng mamahaling barnis ng mga muebles at ang halimuyak ng sariwang kape ay tila nagpapahiwatig ng isang normal na umaga. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang bawat hininga ay puno ng bigat ng isang hindi nakikitang digmaan. Nakatuon ang pansin ni Kendrick sa harap ng isang malaking salamin. Maingat na inaayos ang kanyang kulay asul na kurbata na gawa sa purong sutla. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kumpiyansa. Isang lalaking naniniwala na ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga talampakan. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina na si Doña Mercedes ay prenteng nakaupo, pinagmamasdan ng kanyang anak nang may labis na paghanga, habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga perlas na nakasabit sa kanyang leeg. "Denise, pumasok ka rito." Ang boses ni Kendrick ay hindi man lamang nagmula sa kanyang mga labi, kundi tila isang utos na nagmula sa isang hari patungo sa kanyang alipin. Dahan-dahang pumasok si Denise. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang bigat, ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko, at ang kanyang mga balikat ay tila lulubog sa ilalim ng bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang mukha ay maputla, walang anumang bakas ng makeup, na lalong nagpatingkad sa lalim ng kanyang mga mata na tila mga balon ng nakaimbak na pait. Inilapag ni Kendrick ang isang makapal na tumpok ng mga papel sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagdait ng papel sa kahoy ay tila isang pinal na hatol. "I don't want to make this long, Denise. Pirmahan mo na ito. It's a petition for nullity of marriage and a full waiver of assets. Let's not make a scene. You know how much I value my reputation and the family name Hija." Dagdag ni Doña Mercedes, ang kanyang boses ay tila isang matamis na lason. "Be grateful na hindi ka namin hihinga ng danyo sa lahat ng abalang na idulot mo. Magpakababa ka na lang at tanggapin na wala ka ng lugar dito. You were just a temporary fix for Kendrick's business needs. Now that we have Lysandra, your services are no longer required." Naramdaman ni Denise ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang dangal. Tumingin siya sa mga dokumento. Sa ilalim ng bawat pahina ang mga probisyon ay malinaw. Mawawalan siya ng karapatan sa lahat ng ari-arian sa kumpanyang siya ang nagpalago at maging sa lupain ng kanyang ama na ginamit ni Kendrick bilang collateral. So, ito na ba talaga ang halaga ko pagkatapos ng 12 taon? Ang tinig ni Denise ay halos isang bulong, puno ng isang uri ng awa na nagpapatigil sa tibok ng puso ng sino mang makakarinig. "Wala na ba talagang natitirang respeto para sa akin bilang asawa mo?" Tumawa si Kendrick, isang tuyo at walang kaluluwang tunog. "Respeto? Respect is earned, Denise. And look at you. You're just a pathetic woman clinging to a past that's already dead. Pirmahan mo na yan, or I'll make sure na pati ang pangalan mo ay madungisan sa harap ng buong industriya." Dahan-dahang kinuha ni Denise ang panulat.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Ang dulo ng ballpen ay bahagyang tumatama sa papel na lumilikha ng maliliit at hindi pantay na mga guhit. Ang bawat luhang dahan-dahang namumuo sa kanyang mga mata ay tila nagyayelong kristal na hindi niya hinahayaang mahulog. Sa paningin ni na Kendrick at Doña Mercedes, ito ay ang hitsura ng isang babaeng tuluyan ng nawasak. Isang mabilis at tila walang buhay na pirma ang inilagay ni Denise sa ilalim ng dokumento. Ang bawat dulo ng letra ay tila isang bakas ng kanyang huling hininga bilang asawa ni Kendrick. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinulak ang mga papel pabalik sa kanyang asawa. "Are you happy now?" tanong ni Denise. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. "More than happy, Denise. You finally did something right for this family." Sagot ni Kendrick habang mabilis na kinukuha ang mga papel ng may kasakiman. Hindi niya napansin, o marahil ay wala siyang pakialam, na ang pirma ni Denise ay may kaunting pagkakaiba sa kanyang opisyal na pirma sa mga dokumento ng kumpanya. Isang maliit na detalye na tanging ang isang dalubhasang accountant ang makakaalam. Tumayo si Denise at dahan-dahang lumabas ng silid. Nang makalabas na siya sa pandinig ng dalawa, ang kanyang mga hakbang ay biglang bumilis. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay biglang nawala. Ang lungkot sa kanyang muka ay napalitan ng isang nakapanlulumong katahimikan. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng isang matalim na ningning sa kanyang mga mata. Mabilis siyang nag-type ng isang mensahe. "The papers are signed. They think they won. Start the net, Gabriel. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang butas." Ipinasok niya ang telepono sa kanyang bulsa at tumingin sa malayo. Sa gitna ng hardin, nakita niya si Lysandra na masayang namimitas ng mga rosas. Hindi alam na ang lupang kinatatayuan niya ay dahan-dahan nang bumubuka upang lamunin ang lahat ng kanyang ambisyon. Ang huling 12 taon ay tila isang mahabang gabi ng pagkabulag, ngunit sa sandaling ito, ang bawat bituin sa langit ay tila nagkakaisa upang bigyan siya ng liwanag. Ang tanong na lamang ay hindi kung kailan babagsak ang mga Villanueva, kundi kung gaano kalalim ang magiging sugat na maiiwan ng kanilang pagbagsak. Ang huling mga araw sa loob ng kumpanyang ito ay tila isang mahabang prosesyon ng pagluluksa para sa 12 taong ibinuhos ni Denise sa bawat sulok ng mga pader na ito. Ang hangin sa loob ng gusali ay tila naging mas tuyo, siksik sa amoy ng mga lumang dokumento at ang matapang na kemikal ng mga panlinis sa sahig. Sa bawat paghinga ni Denise, naramdaman niya ang unti-unting paglayo ng kanyang kaluluwa sa lugar na dati niyang itinuring na pangalawang tahanan. Naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang dating opisina. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay naglalabas ng isang matigas na tunog sa makinis na tiles na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing minuto ng kanyang pananatili. Nang buksan niya ang pinto, ang lamig mula sa air conditioner ay tila isang mabilis na dampi ng yelo sa kanyang mga pisngi. Naroon na si Lysandra, nakaupo sa mismong upuan ni Denise. Ang babae ay nakasuot ng isang matingkad na kulay rosas na dress. Ang kanyang mga kuko ay bagong pintura ng pulang-pula na tila mga patak ng sariwang dugo sa ibabaw ng puting mesa. Ang kanyang bango ay masyadong matapang. Pilit na pinapatay ang pamilyar na amoy ng tsaa at vanilla na laging dala ni Denise. "Finally, the office is mine." Ang boses ni Lysandra ay puno ng tamis na may halong lason. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa mesa. Ang dulo ng kanyang mamahaling takong ay tumatama sa isang litrato ng pamilya na hindi pa naililigpit ni Denise. "You know, Denise, Kendrick told me na ikaw daw ang pinakamagaling na accountant niya. But looking at these messy files, I think he was just being kind." Dahan-dahang lumapit si Denise sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nasa gilid,
Pinipigilan ng udyok na bawi ng kanyang puwang. Ang pag-aayos ng kumpanya ay hindi nakikita sa ganda ng ayos ng mesa, Lysandra. It's in the transparency of the numbers. Tumawa ng mahaba si Lysandra, isang tunog na tila mga piraso ng basag na salamin na nag-uumpugan. Transparency? Don't be so dramatic. Anyway, Kendrick asked me to take over everything starting today, so I need all your passwords now. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Denise. Kinuha niya ang isang kulay kape na folder at inilapag ito sa harap ni Lysandra. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang bahagi ng isang sayaw na matagal na niyang pinag-ensayuhan. Everything is here, Lysandra. Ang mga access codes sa main server, ang mga listahan ng mga offshore accounts, at ang mga special projects na si Kendrick lang ang nakakaalam. Mahinahong paliwanag ni Denise. Ang kanyang tinig ay tila isang daloy ng malamig na tubig. I've even highlighted the accounts with the highest returns. I hope you enjoy managing them as much as I did. Mabilis na hinablot ni Lysandra ang folder. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang mabilis na binabasa ang mga numero sa loob. Hindi niya alam na ang mga account na tinutukoy ni Denise bilang highest returns ay ang mga kumpanyang o shell companies na ginamit ni Kendrick sa paglalaban ng pera. Mga account na ngayon ay nakatali na sa pangalan ni Kendrick at ng bagong consultant na si Lysandra sa pamamagitan ng mga huling transaksyong ginawa ni Denise bago pumasok sa silid. Good. Now you can leave. Huwag mong kakalimutang kunin ang mga chip na gamit mo sa gilid. Ayaw kong may maiwang kahit anong amoy mo rito. Utos ni Lysandra nang hindi man lamang nag-aangat ng tingin. Dahan-dahang kinuha ni Denise ang isang maliit na box. Sa loob nito ay ang kanyang personal na mug. Ang isang maliit na halaman na muntik nang mamatay ngunit muli niyang binuhay. At ang isang lumang calculator na ginamit niya noong nagsisimula pa lang sila ni Kendrick sa isang maliit na garahe. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Denise ang gilid ng kanyang lumang mesa. Ang tekstura ng kahoy ay pamilyar sa kanyang mga daliri, isang saksi sa libu-libong oras ng kanyang pagpapagal. Naramdaman niya ang isang biglang sikip sa kanyang dibdib, isang pait, na tila isang lason na dahan-dahang umaakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit sa likod nito, may isang uri ng kalayaan na nagsisimulang bumukad sa kanyang puso. Lumakad siya patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Nang marating niya ang labas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Lysandra na masayang nagtatype sa computer. Ang mga daliri nito ay tila mga gagambang naghahabi ng sarili nilang bitag. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan ng pasilyo ay tila naging isang musika sa pandinig ni Denise. Ang liwanag ng araw na nagmumula sa dulo ng koridor ay tila isang paanyaya sa isang mundong hindi na siya kailangang magtago sa anino ng iba. Ngunit habang naglalakad siya palayo, ang kanyang telepono ay tumunog sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. He's moving the rest of the funds to a private vault tonight. If you don't stop him now, everything will be gone before the police arrive. Napatigil si Denise. Ang lamig na kanina ay nagbibigay ng kalayaan ay biglang napalitan ng isang nakakapanginig na takot. Ano ang mas mabilis na darating? Ang katarungang kanyang binuo? O ang huling pagkakataon ni Kendrick na takasan ang lahat ng kanyang kasalanan? Ang gabi ay bumagsak sa mansyong Villanueva na parang isang itim na kumot na may butas-butas na bituin. Ngunit sa loob ng bahay, ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang nakabibinging bigat na puno ng mga lihim at hindi na ibubulalas na sama ng loob. Ang hangin ay siksik sa baho ng alak at ang malakas na hilab ng hilik ni Kendrick na nagmumula sa master's bedroom. Isang tunog ng isang taong natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa bagyong kanyang nilikha. Sa kabilang silid, gising na gising ang diwa ni Denise. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay isang matatag na bilang patungo sa kanyang paglaya. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan siyang naglalakad sa loob ng walk-in closet, ngunit nilalagpasan niya ang hanay ng mga mamahaling damit at mga kahon ng alahas na tila mga tropeo ng kanyang pagkabilanggo. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit at lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang amoy ng saradong silid at ng lumang papel ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang buhay bago pa man siya naging isang Villanueva. Ang una niyang inilagay sa loob ay isang tumpok ng mga kupas na litrato. Ang kanyang mga magulang na nakangiti, ang kanyang sarili noong siya ay isang dalagita na puno ng pangarap. Pagkatapos, isinunod niya ang ilang piraso ng simpleng damit. Isang puting blusa, isang pares ng maong, mga bagay na sumasalamin sa babaeng matagal na niyang kinalimutan. Bago isara ang silid, huminto siya sa tapat ng kwarto ni Doña Mercedes. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat upang masilayan niya ang kanyang biyenan na mahimbing na natutulog. Kahit sa pagtulog, ang mukha ng matanda ay puno ng kunot. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang permanenteng ekspresyon ng pagkadismaya. Sa sandaling iyon, walang awa o galit na naramdaman si Denise. Tanging isang malamig na pagtanggap na ang pamilyang ito ay isang punong matagal ng bulok ang ugat. Bumalik siya sa master's bedroom. Pinagmasdan niya si Kendrick, ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay, na ngayon ay tila isang estranghero na nakahandusay sa kama. Ang kanyang hininga ay amoy alak, ang kanyang mukha ay payapa sa gitna ng kasamaan. Sa tabi ng kama ay isang baso ng red wine na hindi niya naubos. Dahan-dahang hinubad ni Denise ang kanyang singsing pangkasal. Ang bigat ng ginto at diamante sa kanyang palad ay tila bigat ng 12 taon ng sakripisyo. Hindi niya ito itinapon, hindi niya ito sinira. Sa halip, marahan niyang ibinagsak ito sa loob ng baso ng alak. Ang singsing ay gumawa ng isang maliit na alon bago ito dahan-dahang lumubog sa madilim na pula ng inumin. Ang kislap nito ay unti-unting nilamon ng kadiliman. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang maleta. Ang paggalaw ng metal na zipper sa tela ng maleta ay tila isang huling pagpirma sa isang kasunduan ng paglaya. Bawat hakbang niya palabas ng silid, palabas ng pasilyo, ay isang paghakbang palayo sa isang buhay na hindi kailanman naging tunay na sa kanya. Hindi siya lumingon. Nang marating niya ang malaking pinto sa harap, ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya na parang isang yakap. Huminga siya ng malalim. Ang sariwang hangin ay tila naglilinis sa baho ng kasinungalingan na kanyang iniwan sa loob. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng malaking gate ng mansyon. Sa sandaling tumapak ang kanyang mga paa sa kalsada, ang tahimik na gabi ay biglang nagkaroon ng kulay. Walang sirena, walang ingay. Tanging ang paulit-ulit na pag-ikot ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis na tahimik na pumapalibot sa bawat sulok ng mansyon. Ang mga ilaw ay sumasayaw sa mga pader ng bahay, sa mga dahon ng puno at sa mukha ni Denise na ngayon ay basang-basa na ng mga luhang sa wakas ay pinakawalan niya. Ang huling tahimik na gabi ay tapos na. Ang bagyo ay narito na. At sa gitna nito, nakatayo si Denise, hindi bilang isang biktima na tumatakas, kundi bilang ang babaeng nagdala ng ulan. Ang ballroom ng isang 5 bituing hotel ay tila isang maliit na kalawakan na puno ng mga nagniningning na bituin. Ang makintab na sahig ay sumasalamin sa liwanag ng mga naglalakihang chandelier, habang ang mga pinakamatataas na pangalan sa mundo ng negosyo ay nagtitipon, bit-bit ang kanilang mga baso ng champagne na tila mga tropeo. Sa gitna ng lahat, sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Kendrick Villanueva, ang araw sa gitna ng unibersong ito. Nakasuot siya ng isang perpektong plansadong suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal, at ang kanyang nangiti ay kasing kinang ng mga diamante.
Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng kapangyarihan at isang huwad na kababaang loob na lalong nagpapahanga sa kanyang mga tagapakinig. Integridad at tiwala. Ang sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa buong silid. These are the two pillars that built the Villanueva Group. Hindi tayo makakarating sa puntong ito kung hindi dahil sa tiwala na ibinigay ninyo sa amin. At ipinapangako ko sa harap ninyong lahat na ang tiwalang iyan ay hinding-hindi namin sisirain. Isang malakas na alon ng palakpak ang sumalubong sa kanyang mga salita. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa kamera ay tila mga kidlat na nagpapatunay sa kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng selebrasyong ito, ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay marahang bumukas. Walang ingay, walang sigaw. Tanging ang tahimik na pagpasok ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na uniforme mula sa National Bureau of Investigation. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga galaw ay kalkulado. Sa kanilang paglakad patungo sa entablado, ang mga bulungan ng paghanga ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Huminto ang pinuno ng grupo sa harap ni Kendrick. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang bumasag ng salamin. Mr. Kendrick Villanueva, you are under arrest for large-scale estafa, fraud, and money laundering. Ang ngiti sa mukha ni Kendrick ay tila isang maskarang biglang nabasag. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. What is this? This is a mistake. Do you know who I am? Ngunit ang kanyang boses ay pumiyok sa huling salita. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, na dahan-dahang nagpapabasa sa mamahaling foundation na kanyang ipinahid upang pagtakpan ang mga bakas ng kanyang mga bisyo. Ang imahe ng isang makapangyarihang negosyante ay dahan-dahang natutunaw na inilalantad ang isang duwag at desperadong lalaki sa ilalim nito. Sa ibaba ng entablado, si Lysandra, na kanina ay buong pagmamalaking nakatingin kay Kendrick, ay tila isang estatwang biglang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi ang tulungan si Kendrick, kundi ang dahan-dahang umatras, pilit na nagtatago sa likod ng mga naguguluhang bisita. Hindi pinansin ng mga ahente ang pagwawala ni Kendrick. Isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Naramdaman ni Kendrick ang malamig na metal ng posas na humaplos sa kanyang pulsuhan bago ito tuluyang kumagat ng mahigpit sa ibabaw ng kanyang mamahaling French cuffs. Ang tunog ng pagsara ng posas ay hindi narinig ng lahat, ngunit para kay Kendrick, ito ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Ang mga kamera na kanina ay kumukuha ng larawan ng kanyang tagumpay ay ngayon ay walang tigil sa pagkuha ng bawat anggulo ng kanyang kahihiyan. Ang mga bulungan ay napalitan ng hayagang paghuhusga. I need to call my lawyer. Hindi ninyo ako maaaring basta-basta na lang arestuhin. Sigaw ni Kendrick habang pilit siyang ibinababa mula sa entablado. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng logo ng Villanueva Group ay biglang naging itim. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan ang biglang pumalit sa ingay. Mula sa kadiliman ng screen, ang isang pamilyar na mukha ay dahan-dahang lumitaw, na nagdala ng isang liwanag na mas nakakasilaw pa kaysa sa lahat ng kamera sa silid. Mula sa LED screen, ang mukha ni Teresa Denise Alvarado ay lumitaw, malinaw at hindi matitinag. Hindi siya nasa loob ng magulong ballroom. Nakatayo siya sa harap ng isang simpleng puting pader marahil sa loob ng isang tanggapan ng gobyerno. Ang kanyang suot ay isang simpleng beige na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng galit o paghihiganti. Tanging isang uri ng malalim na katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Good evening! My name is Teresa Denise Alvarado.
At sa loob ng 12 taon, ako ang Chief Financial Strategist ng Villanueva Group of Companies. Ang kanyang boses ay kalmado. Bawat salita ay may bigat at katotohanan. Ang bawat sulok ng ballroom ay napuno ng kanyang tinig na nagpapatigil sa bawat hininga at bawat bulong. Si Kendrick, na pilit na kinakaladkad ng mga ahente, ay napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla habang nakatingin sa mukha ng babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nadurog. Si Lysandra, na malapit ng makatakas, ay tila isang daga na naipit sa isang patibong. Hindi makagalaw habang pinapanood ang babaeng kanyang inapi. Sa loob ng mahabang panahon, pagpapatuloy ni Denise, itinago ko ang katotohanan sa ngalan ng pag-ibig at sa pag-asang magbabago ang taong aking pinakasalan. Ngunit ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang maging bulag sa kasamaan. Tonight, I am breaking my silence not as a victim, but as the primary witness to the crimes committed by my husband, Kendrick Villanueva. Sa screen, sunod-sunod na lumitaw ang mga dokumento, mga bank statement mula sa mga tagong account sa ibang bansa, mga pekeng kontrata na may halatang-halatang pinekeng pirma, at ang audio recording mula sa hapunan kung saan malinaw na inaamin ni Kendrick ang kanyang mga plano. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang pako na lalong nagbabaon kay Kendrick sa kanyang sariling libingan. Sa kanilang tahanan, si Doña Mercedes ay napasigaw sa harap ng telebisyon. Ang kanyang muka ay nababalot ng hindi makapaniwalang takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatawagan ang mga maimpluwensyang kaibigan. Ngunit ang bawat tawag ay sinasagot lamang ng isang walang katapusang tunog ng pagring. Isang senyales na ang lahat ay nagsisimula nang lumayo sa isang pamilyang papalubog. Bumalik ang imahe kay Denise. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa kamera. Tila ba nakikita niya ang bawat isa sa loob ng ballroom? Lalo na ang lalaking ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa bigat ng katotohanan. Marami ang magtatanong kung bakit ngayon lang ako nagsalita. Ang sabi ni Denise, ang sagot ay simple. Dahil ang katarungan, tulad ng isang magaling na accountant, ay nangangailangan ng tamang panahon at kumpletong ebidensya. Hindi ako nawalan ng kahit ano ngayong gabi. Sa katunayan, binabawi ko lamang ang lahat ng bagay na ipinagkait sa akin. Ang aking dangal, ang aking pangalan, at ang aking kapayapaan. Isang huling ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi mapait, hindi mapanukso, kundi isang ngiti ng isang taong sa wakas ay malaya na. Pagkatapos, ang screen ay muling naging itim. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Ang mga dating kasosyo ni Kendrick ay dahan-dahang nagsimulang maglakad palayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya at pag-iwas. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan, nag-uunahan na makakuha ng komento mula sa isang lalaking wala nang masabi. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Lysandra ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang bangko ang lumitaw sa screen. Ang mga salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang mga pangarap. Notice, your accounts have been temporarily frozen due to an ongoing investigation into illegal fund transfers. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang huling tunog ng pagbagsak ng lahat ng kanyang ambisyon. Sa isang iglap, siya ay naging isang reyna na walang kaharian, isang mangangaso na walang matatakbuhan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay naging abo. Tulad ng album na kanyang sinunog, ilang araw lamang ang nakalipas. Ang hangin sa loob ng bilangguan ay may kakaibang bigat. Siksik sa amoy ng pinaghalong disinfectant, pawis, at nawalang pag-asa. Ang bawat sulok ay pinipinturahan ng kulay abo, isang kulay na tila lumalamon sa lahat ng iba pang kulay ng buhay. Sa likod ng isang makapal na salamin na puno ng mga gasgas at lamat, nakaupo si Kendrick Villanueva,
Ang anino na lamang ng lalaking dati niyang kilala. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan na ng isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok, na dati laging maayos, ay magulo na at kalbo. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay lubog sa lalim ng ilang gabing hindi pagkatulog. Nang makita niya si Denise na papalapit, isang desperadong kislap ang biglang sumindi sa kanyang mga mata. Denise! Thank God you came. Denise, please, tulungan mo ako. You have to help me. Ang boses niya ay basag. Halos isang pakiusap na puno ng uhog at luha. Sabihin mo sa kanila, it was all a misunderstanding. Tell them I was framed. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin dito. Kalmadong naupo si Denise sa kabilang panig ng salamin. Inilapag niya ang kanyang bag sa tabi at pinagmasdan ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit o awa. Tanging isang uri ng malamig na pagtanggap sa katotohanang nasa harap niya. There was no misunderstanding, Kendrick. You made your choices. These are the consequences. Mahinahong sagot ni Denise, ang kanyang tinig ay hindi man lamang nanginginig. Pero asawa mo pa rin ako, Denise. We took vows, for better or for worse, di ba? This is the for worse part. Hindi mo ba ako kayang patawarin? Pagmamakaawa ni Kendrick, ang kanyang mga palad ay nakadikit sa salamin. Tila ba nais niyang abutin ang babaeng nasa kabilang panig? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Denise. Patawad? Kendrick, ang pagpapatawad ay hindi isang magic wand na buburahin ang lahat ng kasalanan mo. Pinatawad na kita, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, upang hindi ko nadalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na hahayaan kong takasan mo ang katarungan. What about Mom? Anong nangyari sa kanya? At sila'y Sandra? Tanong ni Kendrick. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Denise di sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang mga pangyayaring hindi nakikita ni Kendrick. Your mother had to sell her last piece of heirloom jewelry to pay off the initial debts. Nabubuhay siya ngayon sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaan na kanyang kinasanayan. Sila'y Sandra. She tried to flee the country with cash, pero nahuli siya sa airport. She's in a different facility now, facing her own charges. Ang bawat salita ni Denise ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumadagan sa dibdib ni Kendrick. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay dahan-dahang napuputol. Napasubsob siya sa mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. I lost everything, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Everything is gone. Tumayo si Denise. Ito ang una at huling beses na bibisitahin niya ang lalaking ito. You didn't lose everything, Kendrick. You just lost the things you stole from me. May malaking pagkakaiba doon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi niya na narinig ang pagtawag ni Kendrick sa kanyang pangalan. Ang pagpukpok nito sa salamin. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig. Isang ritmo ng paglaya na palayo sa madilim na pasilyo at papalapit sa liwanag na naghihintay sa labas. Nang makalabas siya ng gusali, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya na parang isang mainit na yakap. Huminga siya ng malalim. Ang sariwang hangin ay tila naglilinis sa huling bakas ng lason sa kanyang sistema. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang anino ng singsing sa kanyang daliri ay tuluyan ng nawala. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang siya nanalo sa isang kaso. Nanalo siya sa isang digmaan para sa kanyang kaluluwa. At sa wakas, pagkatapos ng 12 taon, tunay na siyang malaya. Makalipas ang 1 taon, ang hangin sa loob ng bagong gusali sa gitna ng Makati ay amoy bagong pintura, matapang na kape at isang uri ng optimismo na tila nakakahawa. Sa salamin ng pinto, nakasulat sa simple ngunit eleganteng mga letra ang pangalan ng kumpanya, Alvarado Financial Consultancy. Sa loob, nakaupo si Denise Alvarado
sa likod ng isang malinis at modernong mesa na gawa sa lightwood. Ang sikat ng araw sa umaga ay malayang pumapasok sa malaking bintana, nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa kanyang mukha. Wala nang bakas ng pait o pagod sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito ay puno ng isang uri ng kapayapaan at katalinuhan na mas naging matingkad pa kaysa dati. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang tasa ng Earl Grey tea sa kanyang mesa. Ang bango ng bergamot ay humalo sa hangin, isang pamilyar na amoy na nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Pinagmasdan niya ang mga dokumento sa kanyang harap, mga plano sa negosyo para sa mga maliliit na negosyante, mga proyektong tumutulong sa mga kababaihan na maging malaya sa pinansyal. Bawat pirma niya ngayon ay hindi na isang obligasyon, kundi isang pagpapala sa iba. Marahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Attorney Gabriel Reyes, bitbit ang isang maliit na halaman na may maliliit na puting bulaklak. Ang kanyang nangiti ay hindi na puno ng pag-aalala, kundi ng purong paghanga at respeto. "Looks like you're settling in well, Denise," sabi ni Gabriel, habang inilalapag ang halaman sa gilid ng mesa ni Denise. "This is for you." Para daw may kasama kang lumago dito. Ngumiti si Denise, isang tunay at taos-pusong ngiti na tila nagbibigay buhay sa buong silid. "Thank you, Gabriel, for everything. Hindi ko to magagawa kung wala ang tulong mo." "You did all the hard work, Denise. I was just there to make sure the law was on your side," sagot ni Gabriel. Tumingin siya sa paligid, sa bawat sulok ng opisina na nagpapakita ng panibagong simula. "So, ano nang plano mo ngayon?" Tumingin si Denise pati sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng mga abalang tao sa ibaba. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling laban. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Hinaplos niya ang kanyang palasingsingan. Ang balat doon ay makinis na. Walang anumang bakas ng singsing na minsan ay sumisimbolo sa kanyang pagkakatali. "Ang plano ko?" Pag-uulit niya. "Ang plano ko ay ang mabuhay, ang huminga ng malaya, ang matulog ng mahimbing sa gabi ng walang takot, at siguro, balang araw, ang matutong magtiwala muli." Tumango si Gabriel, nauunawaan ang lalim ng bawat salitang binitawan ni Denise. May isang katahimikan na namagitan sa kanila, ngunit hindi ito isang katahimikang awkward, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa at pag-asa. Nang makaalis na si Gabriel, muling hinarap ni Denise ang kanyang tasa ng tsa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga palad, isang init na nagmumula sa kanyang sariling pagsisikap. Naalala niya ang sinabi niya kay Kendrick sa bilangguan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. At sa bawat bagong araw na dumarating, unti-unti niyang nararamdaman ang paghilom ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Hindi niya kailanman malilimutan ang sakit ng nakaraan, ngunit hindi na niya hahayaang ito ang magdikta ng kanyang kinabukasan. Ang kwento ni Denise Alvarado Villanueva ay tapos na. Ngunit ang kwento ni Denise Alvarado, ang babaeng muling bumangon mula sa abo, ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat.